Nakakalungkot ito. At bad news para kay Senator Bongo. Malakas pa naman siya sa midterm election survey. Ni Bongo. Bongo. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Tuloy po tayo sa mga balita dahil umano sa paggamit sa pwesto at impluensya, inireklamo ng isang dating mambabatas ng kasong plunder sina dating Pangulong Duterte at Senador Bongo. Sinampahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa DOJ ng reklamong pandarambong o plunder sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo at dalawang iba pa dahil sa sinasabing paggawad ng 6.6 billion pesos na mga proyektong infrastruktura sa pamilya Go. Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na i-final namin. Nagbabayad ba ng taxes itong mga kumpanya nila Bongo, nung tatay niya at nung kapatid niya. Mga AAA companies, liable din sila dito, pwede rin sila maisama doon sa plunder. So mas malawak na investigasyon ito. Ang kalyado ng mga Duterte na si Senator Bongo sa matrix ng pogo at ilegal na droga. Inilabas siya ng PIDEA sa pagdinig ng House Quad Committee. Sa ika-12 pagdinig ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa mga pogo, ilegal na droga at extrajudicial killings noong administrasyong Duterte, naglabas ng matrix ang Philippine Drug Enforcement Agency. Si Lim naman konektado raw kay Senador Bongo na malapit din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi naman ni Senator Bongo ang mga akusasyon. Napaka-responsable naman po ng PIDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Hindi po kami close friends ni Alan Lim at mas lalong hindi po ako involved sa illegal drugs. Kabuuan ng war on drugs. Tao na pong humusga. Kayo na pong humusga. Meron bang epekto? Ang tanong dito is, umepekto ba sa taong bayan yung kanyang war on drugs? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Bad news kay Bongo. Malakas sa survey pero may banta ng mabigat na kaso. Malakas si Bongo sa midterm election survey. Posibleng top-notcher pa nga. Pero may problema. Isang napakalaking problema na baka di mo inaasahan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero teka lang, ano kaya ang epekto nito sa halalan? At totoo bang may banta ng kaso? Hindi lang isa, kundi ilan? Pero bago mo isipin na typical chismis lang ito, hindi. Ito ay may official documents, may witnesses, may committee reports, at mga pangalan na sangkot, hindi basta-basta. Simulan natin sa pinakamabigat, ang tinaguriang war on drugs ng dating administrasyon. Alam mo bang kontrobersyal ito? At alam mo bang libo ang nasawi? Pero alam mo bang may opisyal na rekomendasyon na ngayon nasampahan ng crimes against humanity si Bongo? Yes, hindi lang siya. Kabilang din si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Senator Bato de la Rosa na hindi naman ito bago. Pero bakit si Bongo? Sabi ng Quad Committee ng Kamara, may kinalaman daw siya sa mga pulisiya at direktiba na nagbunga ng libu-libong patayan. Nakakatindig balahibo. Pero teka, di pa dyan nagtatapos. Lumipat tayo sa ikalawang kaso. Isang reklamo sa ombudsman. Nag-file ng plunder at graft complaint si dating Senador Antonio Trillanes. Ang aligasyon, ginamit daw ni Bongo ang kanyang posisyon para paboran mga kumpanyang konektado sa kanyang pamilya. Mga kumpanyang nakakuha ng 6.6 bilyong piso na infrastructure projects habang siya ay nasa loob ng Malacanang. Ibig sabihin, may conflict of interest, may pag-aabuso ng kapangyarihan, at kung mapapatunayang totoo, plunder at habang buhay na pagkakakulong. Pero teka, may isa pa. Ikaw ba'y familiar sa POGO? Philippine Offshore Gaming Operators. Kalat ang balitang sangkot ito sa pera, droga at trafficking
At may mga bulong-bulungan na si Bongo raw may indirect link dito. Pero agad itong itinanggi ng senador. Tinawag niyang sarswela lang daw ang lahat ng ito. Pero kung wala siyang kinalaman, bakit siya paulit-ulit na nadadawit sa mga ganitong issue? Nakakalungkot isipin kasi malakas si Bongo sa survey. Kung ngayon ang eleksyon, panalo siya. Pero sa harap ng mga ganitong aligasyon, makakaapekto kaya ito sa tiwala ng tao? Makakalusot kaya siya sa mga kasong ito o may paparating na mas malalim na investigasyon? Hindi natin alam, pero isang bagay ang malinaw. Sa politika, minsan hindi sapat ang pagiging malakas sa survey dahil sa bandang huli, ang tanong ng taong bayan ay simple lang, may tiwala ba kami sa iyo? Have mercy, O God. Leviticus 19 verse 15. Huwag kayong magkakaroon ng pagkiling sa paghatol. Huwag ninyong ituturing na higit ang dukha o papaboran ang mayaman. Hahatol kayo sa inyong kapwa ng ayon sa katarungan. Sa gitna ng ingay ng politika, balita ng kaso at pagkakawatak-watak ng opinyon, may paalala ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang hustisya ay hindi dapat nabibili, nababaluktot o nababaliwala. Ito'y dapat nakaangkla sa katotohanan at katarungan. Ngunit sino ba ang tunay na hukom? Ang kasaysayan ng sangkatauhan, kaibigan, ay puno ng mga taong nabigo sa pamantayan ng hustisya. Ngunit sa katauhan ng ating Panginoon Jesus, nakita natin ang isang hukom na hindi lang makatarungan, kundi mahabagin. Ang ating Panginoon Jesus ang katuparan ng kautusan. Kasama na ang Levitico, ipinakita niya sa krus kung paano ang hustisya ng ating Panginoon Diyos ay pinataw. Pero ang kanyang habag ay inialok sa lahat ng nagkasala, kahit sa mga usapin ng kasalanan, korupsyon at kapangyarihan. Hindi lang tayo tinatawag na maningil, kundi tumingin sa ating Panginoon Jesus, ang hukom at tagapagligtas. Kaya naman, kaibigan, kung ikaw ay nasa posisyon ng kapangyarihan, alalahanin mong may mas mataas na hukom na nakatingin sa puso natin. Kung ikaw naman ay nalilito sa gitna ng mga balita at kontrobersya, tumingin tayo sa ating Panginoon Jesus, ang katuparan ng katarungan at ng biyaya. Sa huli, ang panawagan ay ito, humusga tayo ayon sa katarungan, ngunit magmahal tayo ng ayon sa ating Panginoon Kristo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoong Diyos, na kayo po ang tunay at tanging hukom at tagapagligtas ng sanlibutan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin. Salamat po nang dahil sa aming Panginoon Kristo, aming pagkakataon kami ng buhay na walang hanggan. Turuan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay ng sang-ayon sa inyong kalooban mula ngayon at magpakailanman. At tulungan niyo po kami na mas makilala namin ang aming tagapagligtas na walang iba, kundi ang aming Panginoon Kristo, at lumakad kami sa landas ng kapayapaan, katarungan at ng may tunay na pagmamahal. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sa pagkatutom sa mutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.